pre-higher ed every year. And this year, it increased significantly. And next year, it's going to increase some more. Ang pangako ng Pangulong magpapatuloy ng libreng edukasyon, lagpas 2 milyong mga kabataang Pilipino na ngayon ang nag-aaral ng libre sa lagpas 200 pampublikong pamantasan. Libreng tuition, may solusyon dyan ang SHED. Walang humpay ang pagsisikap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas at dekalidad ang mga flood control projects laban sa pabago-bagong panahon. Tulad na lamang ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project na siyang solusyon sa matinding pagbaha sa Cavite. Nangangalahati na itong tapos. Sa DPWH, siguruhin natin na matapos ito sa lalong madaling panahon at siguruhin natin na maganda ang kalidad nito upang kayanin ang mga pagbaha na dulot ng climate change. Welcome to the Bonifacio Global City, where the heart of governance meets the spirit of innovation. These booming, breathtaking sites from Bonifacio Global City to McKinley Hill to Newport City to New Clark City attest to the transformative power of repurposing state assets. Whether you're an entrepreneur, a corporate leader, or a creative professional, BGC is the place of endless possibilities. Bonifacio Global City, the city of the future. Tara na sa BGC. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Our system of education must be strategically calibrated to make sure that our youth are not only taught to become literate, but it has also consciously developed them into problem solvers and into critical thinkers, hungry for success, ready for the future. Walang makahahadlang sa edukasyon. Ito ang pangako ni Pangulong Marcos sa mga kabataang Caviteño sa NAIC. Kaya nang ilapit ni Sir Romel ang proyektong hydroponics kontra malnutrisyon sa mga mag-aaral, hindi nagdalawang isip ang Philippine Reclamation Authority na tugunan ang kanilang pangangailangan. Ito kasing lugar natin dito sa Labac at coastal areas walang mapagtaniman. So dito sa aming project hydroponics hindi naman kailangan ng lupa. Kailangan lang natin ay konting space tsaka konting sunlight. Magkakaroon na tayo ng mga products like lettuce. Halos lahat ay pinrovide po sa atin ng PRA. So sa PRA, maraming salamat po sa inyo at napakarami na po na nagiging beneficiary po nito. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipino. Trabahong may puso. Ito ang pinapaalala ng ating Pangulong Marcos sa lahat ng departamento. Kaya ang Philippine Reclamation Authority inaaral mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking detalye ang bawat proposal bago ito aprubahan. Ang pagpili kasi ng tamang material, hindi rin basta-basta lang. Ang pinakamagandang klase kasi na gamiting material ay yung marine sand. Ito yung ginagamit from offshore mining kasi yung karakteristik niya ay siguradong magiging stable at magandang compaction niya kasi galing din siya sa dagat. Bawat hakbang, may kaakibat din na Environmental Compliance Certificate. Kami po sa PRA, napaka-environmental conscious. The President has made sure that 3 of our board directors are environmentalists. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira sa Radyo Pilipinas 738 AM. Oras sa Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, April 11, 2025. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao.
At syempre po sa lahat po ng naabot ng live stream na to, Team Live o replay man kayo, sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday. Ako naman po si Pau Borja mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin, dahil budget natin to. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management na pakikinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At sabayan din po tayong napapanood sa Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, nasa Facebook Live din po tayo ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget Natin page ng DBM, at syempre sa page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa dahil marami po kayong aabangan ngayong hapon. Tama ka dyan, Pao, no? Next week, Semana Santa na, bawat isa may kanya-kanyang plano. Yung iba naman para magnilay. Yung iba ay magbabakasyon at syempre iiwas sa ingay ng syudad. Kasi usually, di ba, minsan, o sabihin na nating madalas, kapag bakasyon ay mas napapagastos tayo. Yes. Kaya dapat lang na tiyakin natin na hindi mauwi sa overspending ang ating Holy Week. Tama. Kaya naman, makakasama natin ang financial advisor na si Miss Rish Tabilin. Rish Tabilin. Okay, Yes. abangan natin yan. Pero bago ang lahat, oras na para magbalitaan tayo dahil narito na ang ating Budget News. Usapang Budget Natin. Budget News. .510 na po, nagpahayag po ng mensahe si Department of Budget and Management AMENA, Mina e Pangandaman sa mga Pilipino para sa pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan noong Miyerkules 9 ng Abril 2025. Binigyang diin ni Sekmina ang paggunita at pagparangal sa walang kapantay na tapang, hindi matatawarang sakripisyo at wagas na pagmamahal sa bayan ng ating mga bayani na lumaban para sa ating kalayaan. Sa temang kabayanihan ng Veterano, sandigan ng kaunlaran ng bagong Pilipinas, muling pinaalala sa atin na ang kabayanihan ng ating mga veterano ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan kundi haligi ng pag-unlad ng ating bansa. Ibinahagi ng budget chief na ang tapang, dedikasyon at pagmamahal sa bayan ng ating mga ninuno ay patuloy na nagsisilbing puso ng Pilipinas. Patunay na ang tunay na lakas ay nagmumula sa ating pagkakaisa para sa kapayapaan, pagkakabuklod at kaunlaran. Kasabay nito, kinilala ng Budget Secretary ang modernong bayani ng ating panahon, ang mga overseas Filipino workers, health workers, uniformed personnels, mga guro, lingkod bayan at lahat ng Pilipinong humaharap sa hamon ng buhay ng may katapatan at pag-asa. Sa bahagi naman ng DBM, sinabi ni Sekmina na isinasabuhay ng ahensya ang pamana ng kabayanihan sa pamamagitan ng tapat, maingat at makataong pamamahala. Sa maayos na paggamit ng pondo ng bayan, inklusibong serbisyo publiko, layunin naming bigyang lakas ang bawat komunidad at lumikha ng mas maliwanag na kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Dagdag pa ni Sekmina, naway magsilbing inspirasyon ang kabayanihan ng nakaraan at sa patuloy nating pagtataguyod ng mas masagana, matatag at nagkakaisang bagong Pilipinas dahil magtatagumpay tayo kung tayo ay nagkakaisa. Sa iba pang balita, promoted sa ranggong Auxiliary Vice Admiral ng Philippine Coast Guard Auxiliary o PCGA, si Department of Budget and Management Secretary AMENA Mina F. Pangandaman. Ito ang pinakamataas na ranggong iginagawad ng PCGA bilang pagkilala sa di matatawarang serbisyo at dedikasyon ng isang individual sa mga prinsipyo at adhikain ng institusyon. Sa kanyang mensahe sa ginanap na promotion, awarding, donning at oath-taking ceremony na pinangunahan ni Admiral Ronnie Hill L. Gaban, kinilala ni Secretary Mina ang patuloy na pagtutulungan ng DBM at PCG sa pagsisilbi sa bayan at pagtitiyak ng mas magandang buhay para sa mga Pilipino. Binigyang diin din ni Sekmina na hindi lang ito kolaborasyon kundi pagiging isang pamilya na pinagbuklod ng isang misyon na itaguyod ang kapakanan ng bansa sa pagseserbisyo sa publiko at lumikha ng mas ligtas at matatag na Pilipinas. Kasama ring na-promote bilang Auxiliary Rear Admirals ng PCGA sina Undersecretaries Wilford Will L. Wong at Goddess Hope O. Libiran, habang itinalaga naman sina Assistant Secretaries Diana C. Camacho Mercado at Ramon Vicente B. Asuncion bilang mga bagong miyembro ng PCGA Executive Squadron na may honorary rank ng Auxiliary Commodore.
Nakibahagi rin sa programa sina DBM Undersecretary Maria Francesca M. Del Rosario and Director Mario D. Santos na miyembro rin ng PCGA. Congratulations! 5:13 na po, nakiisa naman si Department of Budget and Management Secretary Amena Mina Pangandaman sa inaugurasyon ng proyektong improvement of recreational trail within Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary sa Bacolod, Negros Occidental noong ika-7 ng Abril 2025. Pinaglaanan ng pondo ang proyekto sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF Green Program ng DBM. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahang mapapahusay ang turismo sa probinsya habang pinapangalagaan ang safety, sustainability at environmental education. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Secretary Mina ang lokal na pamahalaan sa pagpapanatili nito ng participatory process, kabilang ang stakeholder consultations at pakikipagdialogo sa mga komunidad at environmental experts para sa redevelopment project. Aniya, isa ito sa mga pundasyon ng open government na patuloy na isinusulong ng DBM. Binigyang diin din ng Budget Secretary na magsilbi sana itong ehemplo sa iba pang mga syudad at probinsya sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagpapatunay ng magandang layunin sa Negros Occidental na kayang pagsabayin ang pag-unlad at pangangalaga ng kalikasan, kultura at likas na yaman. Sa nasabing aktibidad na pinangunahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, tiniyak ni Sec Mina na buo ang suporta ng DBM sa pagsusulong ng mga programa at proyektong hindi lamang mangangalaga sa kalikasan kundi magpapaunlad din sa ekonomiya ng mga lokal na pamahalaan. Kasamang nakiisa ng Budget Chief sa programa sina DBM Undersecretaries Wilford Will Wong at Yusek Gades Hope Libiran. Hinikayat ni Department of Budget and Management Secretary Amena Mina F. Pangandaman ang mga miyembro ng Financial Executives Institute of the Philippines or FINEX na makibahagi sa mga inisyatiba ng gobyerno patungkol sa bukas na pamamahala sa ginanap na 3rd General Membership Meeting noong nakaraang linggo. Binigyang diin ni Sec Mina ang mahalagang papel na ginagampanan ng business community sa pagtitiyak ng whole of society approach upang matugunan ang mga pangangailangan at mithiin ng mamamayang Pilipino. Nagsagawa rin ng open forum na may temang Beyond Budget, Priorities, Challenges and the Road Ahead kung saan nagpalitan ng ideya ang mga leaders, financial practitioners at miyembro ng business community at tinalakay ang epekto ng Fiscal Year 2025 National Budget sa socio-economic development. Kasamang nakibahagi ng Budget Secretary sa programa sina DBM Principal Economist Dr. Joselito R. Basilio, Undersecretaries Gladys Hope Libiran at Margo Salcedo at FINEX President Edmund Alan A. Kwa Jansen. Oras sa Pilipinas, 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, tagumpay ang ika-18 at pinakamalaking bloodletting drive ng Dugtong Buhay Movement na pinangunahan ng Department of Budget and Management Secretary Amena Mina Pangandaman sa STI West Negros University noong ika-7 ng Abril 2025. Winelcome ni Sec Mina bilang bagong partner agency ng bloodletting drive ang Armed Forces of the Philippines sa pangungunayan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. habang katuwang pa rin ng STI, Philippine Coast Guard, Philippine Red Cross at Philippine National Police. Matapos makakolekta ng 372 blood units, umabot na po sa 3,688 na bags ng dugo ang nalikom ng inisyatibang ito mula nang magsimula ito noong Agosto noong nakarang taon. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Sec Mina ang positibong epekto sa komunidad na naidudulot ng pagtutulungan ng mga institusyon, organisasyon at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nakiisa rin sa nasabing aktibidad sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., Admiral Ronnie Gilgaban, PRC Secretary General Gwendolyn Pang, Negros Occidental Congressman Attorney Dino Yulo, Bacolod Police City Director Police Colonel Joresti Coronica at STU WNU West Negros Dr. Frederick Berroya, gayon din sila DBM Undersecretaries Wilford Will Wong at Yusek Gades Hope Libiran at I Academy President Raquel Wong. At yan po ang kabuuan ng tampok na balita sa ating Budget News. Samantala, dyan lamang po kayo, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Alam mo ba ngayon, mas mabilis na ang biyahe mula Clark International Airport papuntang New Clark City. This road is much more than just an access road. It is part of our plan to propel Clark as an alternate growth area. It is a red carpet rolled out to those who will partake in all the best things that Clark can offer. Dahil yan sa New Clark City Access Road o ANR. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbago na ang panahon, palakas na ng palakas ang mga ulan at bagyo ngayon. Kaya nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin at patibayin pa ang mga flood mitigation infrastructure sa bansa. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. Noong 2024, 4,765 flood control projects at 8,010 rainwater collector system na ang pinagawa ng DPWH sa buong bansa. Dadami pa ito sa bagong Pilipinas, infrastruktura ay pinalalakas upang sumabay sa hamon ng nagbabagong panahon. Build Better More program ng pamahalaang Marcos, tuloy-tuloy ang pag-arangkada maging sa sektor ng turismo. Isa na dito ang pag-upgrade ng mga historical sites sa bansa gaya ng Gat Andres Bonifacio Shrine and Ecotourism Park sa Maragondon, Cavite na pinangunahan ng DOT Tiasa. Ang historical shrine ay pag-alala sa katapangan, determinasyon at pagiging makabayan ni Bonifacio na nawa ay maging inspirasyon sa taong bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng Medical Scholarship Return Service Program, sagot ng CHED ang matrikula ng medical students hanggang sa maging ganap na doktor ito. Currently po ay third year po ako, third year medicine student po. We view a patient in the lens of a community. Kumbaga, kapag may nagkasakit na isang pasyente na ganyan, aalamin mo gaano karami ang may sakit na ganitong sa isang komunidad. And you try to think of what are the possible po na interventions na pwede mong maibigay for that community. Why is this important? Medicine is very expensive. And government now has to assist in the production of world-class doctors by giving scholarships to the students. And the scholars are required to give return service when they graduate. Hatid ng CHED para sa mga doktor para sa bayan. Walang hanggang pasasalamat ng taong bayan. Standing as a testament to this administration's commitment to the Build Better More program, this also shows that we are building the foundation to nurture the development of our countryside. Upang maging realidad ang mitiin ni Pangulong Marcos, pinangunahan ng DOT Tiasa ang pagsasaayos at pagpapailaw ng ilang kalsadang kumukonekta sa tourist destinations sa La Union at Palawan. Dahil sa accessibility at security na dulot ng streetlights, naging mas kaaya-aya ang mga pasyalan, lalong sumigla ang turismo at dumami ang oportunidad para sa negosyo at trabaho. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dumadami ang estudyanteng gusto makapag-aral, lalo na makapag-aral ng libre sa ating mga pampublikong mga pamantasan. Our system of education must be strategically calibrated to make sure that our youth are not only taught to become literate, Susunod na yung but it CDC. has also consciously developed them into problem solvers and into critical thinkers, hungry for success, ready for the future. Libreng edukasyon ang aksyon ng Commission on Higher Education. Sinabi ng Pangulo, magpapatuloy ang libreng edukasyon. Tiyakin na ang bawat batang Pilipino ay mabibigyan ng nararapat at kalidad na edukasyon. So yan ang unang instruction at malinaw. So what we have done in the Commission is to make sure that funds are sustained. Ibig sabihin, kailangan every year tumataas ang pondo mo for free higher ed. Libreng tuition, may solusyon dyan ng CHED. Isang matatag at modernong Armed Forces of the Philippines para sa bansang Pilipinas. All of these while faithfully complying with one of its major mandates of remitting its earnings to fund the modernization of the armed forces of the Philippines. The BCDA has contributed 59.71 billion pesos for the equipment, weaponry, vehicles, vessels, and structures used by our armed forces. Mas pinalakas at modernong sandatahang lakas. Isang ligtas na bansa. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
Upang mapabilis ang mga proyektong pang-infrastruktura sa farm, inirekomenda mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng DPWH offices dito. Nais kasi ng Pangulo na mabilis na natutugunan ng mga kawani ng pamahalaang nasyonal ang mga kinakailangan ng mga kapatid nating Muslim. We knew that peace to our people will be found in the businesses launched, in the jobs that were created, the schools, the new hospitals that were opened, the farms that were irrigated, the roads that will be constructed. Sa Bagong Pilipinas, sama-samang uunlad ang lahat dahil sa gobyernong tapat. At nagbabalik po ang usapang budget natin. Eric, i-shoutout na muna natin yung ating mga tagapakinig. Yes. Siyempre. Shoutout po sa nanonood dahil po sa aking kaibigan Tracy Pascual. Nice to see you again. Idol. Maka-idol naman tong si Tracy. At Zeni Opena and family are watching. Hello po sa inyo. Hello po sa inyo. Good afternoon po. At syempre, shoutout ko rin yung pamilya kong nanonood kung nanonood sila. Ay, diba? Ano ba yun? Pero Pamilya okay mo naman. nanonood kung nanonood. Ano ba talaga? Siyempre, shoutout din sa mga nasa office, siyempre. Siyempre. Kay Attorney Edward Hipe. Ayan, talaga nagbilin talaga siya bago ako umalis eh. Oo. At siyempre, batiin din natin sina Chimi, ayan, sina Obi. Dahil nga National Pets Day ngayon, si di ba? Ina, si Panda, at ayun. si Ami. Ayan, sa lahat po na may mga pets dyan, binabati po namin kayo ng Happy Pets Day. Yes. Okay. Ngayon naman, ngayong hapon may special tayong presentation na ibabahagi para sa ating mga taga-nood at taga-pakinig. Yes. Kasi 'di ba, syempre bilang pagpapahalaga ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., syempre sa kahalagahan ng early education ay inapubrahan nito ang rekomendasyon ng Education Commission 2 para sa pagpapatayo ng mga Child Development Centers or CDC para sa mga low-income LGUs na wala pang CDC. Tama ka dyan, Pao, no? At syempre, wag na natin patagalin pa. Panoorin po natin ito. Taong 1990 nang maisabatas ang Republic Act 6972 na nagtatakda sa pagkakaroon ng daycare centers sa bawat barangay sa buong bansa. Pero, higit 3 dekada na ang nakalipas, hindi pa ito lubusang naipatutupad. Ayon kasi sa datos mula 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2 na nagsasagawa ng komprehensibong pagsusuri sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas, maraming mga barangay pa ang walang Child Development Center o CDC sa buong bansa. Higit 300 dito ay mula sa mga low-income LGUs na hindi sapat ang resources o kakayahan para makapagpatayo ng mga CDC. Dahil dito, sa isang pagpupulong, inirekomenda ng komisyon kay Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. ang paglaan ng pondo para tulungan ang mga low-income LGU na magkaroon ng access sa early development initiatives. Ang panukala ay agad namang inaprubahan ng Pangulo. Ayon sa Pangulo, bukod sa pagpapalago ng ekonomiya, agrikultura at pagtugon sa inflation, kailangang pagtuunan ng pansin ang sektor ng edukasyon na tanging pag-asa para sa kinabukasan ng bansa. This is a demonstration of Wirecast. Bilang pagtalima sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos, inaprubahan ng Department of Budget and Management sa pangunguna ni Secretary Amena Mina Pangandaman ang pagpapalabas ng 1 bilyong pisong budget para tugunan ang pangangailangan sa pagtatayo ng mga CDC. Noong nagbigay po sa atin ng direktiba ang ating Pangulong Bongbong Marcos na pondohan ang programang ito, umaksyon po tayo agad. We fully support our President's vision of a government that helps secure the foundation of everyone's success, and that is education. We believe that establishing child development centers across the country is crucial to every Filipino child's overall well-being before they transition to school. Para naman kay Department of Education Secretary Juan Edgardo Sonny Angara, isa itong mahalagang hakbang na kaakibat ang makapangyarihang mensahe.
Walang bata ang mapag-iiwanan kahit sa pinakamalalayong lugar sa bansa. Investing in early childhood is another promise of Bagong Pilipinas coming to life. Malinaw ang bisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, malayo dapat ang nararating ng aruga ng gobyerno. Through child development centers, our children will have the support and structure that they need even before they enter our classrooms. Sa bisa ng Joint Circular o kasunduan sa pagitan ng DBM at DepEd, inaatasan nito ang pagpapatupad ng mga local government unit ng multi-purpose building projects na gagamitin para sa child development centers. Sa paglulunsad ng programa, 328 barangay na kabilang sa mga low-income LGUs. Sa bilang na ito, 89 barangays ang mula sa Luzon, 106 sa Visayas, at 133 naman sa Mindanao, kabilang na ang BARM. Ang pondo ay magmumula sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to LGUs, sa ilalim ng Fiscal Year 2025 General Appropriations Act o GAA. Maaaring gamitin ang pondo sa pagtatayo, pagsasaayos o pag-rehabilitate, pagpapaganda at pagpapalawak ng mga multi-purpose buildings na magsisilbing CDCs. Sa pamamagitan ng mga CDC, may access ang bawat bata edad 4 na taon pababa na magkaroon ng oportunidad sa mga pasilidad na maghihikayat ng active play at simulation activities na makatutulong sa kanilang development o paglaki. Alinsunod rin ito sa layunin ng EDCOM 2 na tugunan ang itinuturing na pundasyon ng sistema ng edukasyon, ang early childhood education, nutrisyon, at early grade numeracy at literacy. Katuwang rin ng komisyon sa pagtataguyod ng child development centers, ang Commission on Higher Education, Department of Interior and Local Government, at Early Child Care and Development Council. Ang programa ay pagdalima sa itinakda ng konstitusyon at pangako ng gobyerno na gawing prioridad ang edukasyon sa bansa. Sa huli, maaasahan nating mas marami pang bata mula sa mahihirap na komunidad ang magkakaroon ng akses sa dekalidad na edukasyon sa pamamagitan ng pagtatatag ng Child Development Centers. Dahil ang pangako ng Bagong Pilipinas, bawat bata ay may magandang bukas. Kasama ng buong puwersa ng pamahalaan, tutuparin po namin ang pangako na walang Pilipinong may iwan sa ating paglalakbay patungo sa isang bagong Pilipinas. Congratulations. Ayan, natunghayan po ninyo yung audio-visual presentation po kaugnay po sa pagkakaloob ng CDC sa mga low-income LGUs ng administrasyon ni PBBM. Maraming salamat po sa DBM sa pamumuno po syempre ni Secretary Mina at syempre po sa DepEd po sa pamumuno ni Sexani Angara. Gayon din po yung Department of Interior and Local Government, Commission on Higher Education. Kamakailan nga po, April 3 po ay naganap po yung Joint Memorandum Circular, yung signing po sa pagitan po ng DepEd at ng DBM. So, yes, muli po congratulations sa lahat ng LGUs at barangays na napagkalooban ng CDCs. Yun. Para po sa mga bago pa lang po nakatutok, tayo pa rin po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan po ng inyong mga radyo. Sa bayan din tayong napapanood sa TV, Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus at channels 45 to 49 naman sa gumagamit ng Affordabox at syempre sa usapang budget natin page ng DBM. At samantala, Pau, isang mainit na talakayan na naman ang ihahatid natin dahil narito na ang ating Budget Talk. Usapang budget natin. Budget Talks. Eric, tulad nga ng sinabi natin kanina, 'di ba? Madalas ay napapagastos tayo tuwing bakasyon. Para payuhan tayo na hindi tayo mag-overspend, makakasama natin ng isang financial advisor. Yes, tama nga yung sabi mo, no. Bakit nga kaya madalas ganun? Ngayon masasagot sa atin at matuturuan niya tayo. Welcome po sa Budget Talks. Dito po sa usapang budget natin, Miss Rach Tabilin Ardina. Magandang hapon sa iyo. Hi, ma'am. Magandang hapon po, Sir Eric and Miss Pao. Hello Thank po. you for inviting me. Yun, magandang hapon. Kumusta ka naman, Rish? Mabuti naman po. Napakainit po dito sa amin sa Tanza, Cavite.
Nasa Cavite ngayon si Ma'am Raish. Bilang panimula, Raish, ang hirap banggitin nung Raish. Raish. Kasi nga Rachel siya, kaya 'di ba? Bilang panimula, maaari mo bang ibahagi kung ano ba yung ginagawa ng isang financial advisor at paano nyo ba hinahasa yung kaalaman ninyo sa larangang ito? May training ba 'yan? Napakagandang tanong niya, no, Sir Eric, kasi madalas pag naisip mo, kailangan ko ba ng financial advisor? Hindi ko naman kailangan yan sa buhay ko. Ano bang maitutulong sa akin yan? Pero let me tell you a story. Okay lang po bang magkwento? Sige lang. Ayan. Makikinig ang ating mga listeners. Yan. Ang background ko po kasi is hospitality. So, tourism po nag-graduate po ako sa UP ng tourism. After ko mag-school sa tourism and hospitality industry po talaga ako napadpad. But then, meron akong kaibigan sa trabaho na isang financial advisor na lumapit sa akin. Siya ang nagturo sa akin kung paano mag-ipon, makapag-invest. Nung una, doubtful pa ako totoo ba to? Makatulong ba sa akin to? But then, nakinig lang ako sa kanya. And alam naman po natin, lo and behold, noong 2020, during the pandemic, sobrang bumagsak ang tourism at hospitality industry. Tama po ba? Lahat ng resorts at hotels nagsara, walang operations ang airlines. So, yung mga katulad ko na nasa hospitality industry, baka makarelate sila, walang income. So, buti na lang po nakinig ako sa friend ko na financial advisor. At that time, nagkaroon ako natuto ko mag-ipon, before pa mag-pandemic pre-pandemic natuto ko makapag-ipon, natuto po ako makapag-invest, natuto akong protektahan ang aking pera, at nung nagka-pandemic, hindi naman po ako masyadong nahirapan. Kahit po ilang buwan akong nawala ng income. So at that time, naisip ko, ba't di ko na lang din i-share yung knowledge na natutunan ko from that habang wala ako pang ibang work. So din po ako nagsimula sa pagiging financial advisor until nag-recover na din po yung industry. Hanggang ngayon, financial advisor pa rin po ako. At the same time, hospitality practitioner din po ako. So ano bang ginagawa namin as a financial advisor? Napakasimple lang po. Sobrang laki ng pasasalamat ko na nakinig ako doon sa kaibigan kong financial advisor. Kung hindi, baka din isa ako sa mga tao na nahirapan or hirap bumangon nung pandemic. So ang ginagawa po namin basically is tinutulungan namin ng mga tao na walang idea sa pag-iipon ng pera, paglago ng pera, at pagprotekta ng pera na just in case may mangyari na hindi natin inaasahan, hindi yon masyadong masakit sa bulsa. Hindi ka aasa sa magulang mo, hindi ka aasa sa gobyerno, hindi ka aasa sa kapitbahay mo at mangungutang ka kung magipit ka. So, yun po basically ang tinuturo namin sa mga willing makinig. Kaya panawagan lang po sa mga nakikinig sa atin or mga nanonood sa atin, kung meron kang financial advisor na lumapit sa'yo, hindi naman masamang makinig. Baka may matutunan ka pa. Tama. So, yun po basically, Sir Eric and Miss Pao. Yes, Bali tama pala, naman. limang taon na pala siya na natutong mag-ipon. Tayo kaya? Then, last year naman, nag-ano naman, di ba? Kasi, alam ko naman nag-iipon ka, Miss Pao. Yes. Miss Pao talaga. Yun. Pero ngayon nga, yung sa mga TikTok videos nyo po, Miss Raish, madalas nyong binibigyang diin ang kahalagahan ng investing. Gaya ng sinabi nyo kanina. Kaysa sa mag-save na... madalas nyong binibigyang diin ang kahalagahan ng investing kaysa sa pag-save ng mga Pilipino. Maaari nyo bang ipaliwanag po ito para mas maintindihan po ng mga tagapakinig? Okay po, sure. Actually, hindi naman sa mas pinapahalagahan ko yung investing. Actually, equally important sila. Yes. Hindi ka makakapag-invest kung hindi ka natutong mag-ipon. So, dapat matuto ka munang mag-ipon, maglaan ng certain percentage or certain na amount ng kinikita mo, kung arawan ng sahod mo, kung buwanan ng sahod mo, every quincenas, maglaan ka lang ng kahit 10%, 5% to 10% ng iyong sahod na itinatabi mo para just in case meron kang maiipon. Ngayon, ipunin mo siya
6 to 12 months. Para at least, 'di ba, meron kang sapat na ipon sa isang buong taon. Ngayon, pag nakaipon ka na, ang pera natin natutulog lang sa bangko. So yung extra mo na naipon, pwede mo na siyang palaguin para mas lumaki yung interest niya. So marami pong financial instruments at investment vehicles na available. Hindi lang, probably masyadong mahaba kung tatalahayin natin sila lahat. Wait lang, Miss Rach, break ko lang muna yung yung sagot, yung sinasabi mo, no. Syempre may magsasabi naman diyan, paano yan, hindi nga yung sahod ko nga hindi nga sapat. Kumbaga, paano pa sila paano ako makakasave? magse-save kung yung sahod ko lang nga pinagbabayad ko lang dito, so wala na nga matitira, nakakautang pa. Kasi lahat pambayad. Paano mo sasagutin yan? Tama, tamang tanong yan. Hindi naman laging sumasapat ang sahod ko. Ang tanong, saan ba napupunta ang sahod mo? Yun. Buwan-buwan or araw-araw? Probably, maganda magsimula at ginagawa ko rin po ito sa mga nakakausap ko, sa mga kliyente ko. Ilista mo, saan ba napupunta yung pera mo? Mga sahod. Buwan-buwan. Probably sa kuryente, mga pangailangan. Mga basic needs. Basic needs. Sa mga parcel. Sa parcel. Add to cart, yan. Food panda. Yung mga pagkain-kain sa labas. Hindi natin namamalayan, maliliit man yun. Pero, pag, alam mo yun, isinam up mo yun sa isang buwan, baka malaki pa yung maipon mo kaysa magastos. Malaking tulong na rin yun, di ba? So yun nga, no, Miss Ray, sa palagay mo ba, no, ano ba yung palaging problema ng mga Pilipino pagdating sa tinatawag nating financial management, no? Ano ba yung mga common money mistakes na madalas na nagagawa ng mga Pilipino? Okay, marami po. Pero probably ang pinakapunot dulo ng mga financial mistakes na ito na nababaon sa utang, shopping ng shopping, 'di ba, or nagsusugal, is probably ang pinakapunot dulo nito is yung lack of education or kaalaman kung paano mag-handle ng pera ng maayos, kung paano maging masinop, kasi po hindi naman po ito naituro sa school. Kung di po ako naturuan ng financial advisor ko noon, probably nung nagka-pandemic nga hindi ba, mahihirapan po tayo. So yun ang punot dulo nung problems nating mga Pilipino pagdating sa finances. That is lack of education. And natutuwa po ako sa programang ito kasi nagbibigay kaalaman po tayo sa mga kababayan natin na probably hindi din nila alam kung paano magsimulang makapag-ipon or makapag-invest. Yes, thank you very much po Ma'am Rish. Bale, napanood rin po namin sa isa ninyong TikTok videos na yun nga, tungkol sa ways to spend Holy Week without spending money. Dahil nga paparating na ang Semana Santa, di ba? Para sa mga hindi nakapanood tungkol po saan ito, tsaka posible ba talagang walang gastusin ngayong papalapit na Holy Week? Alright. Napakagandang question yan. Kaya ko siya ginawa kasi probably sa social media ngayon, sa marami nating nakikita sa paligid, marami tayong nakita nagbabakasyon, kung saan-saan nagpupunta during Holy Week, is baka nakakalimutan na natin yung essence ng Semana Santa. Diba? So which is yung pag-commemorate ng sacrifices ni Jesus bilang nga predominantly Catholic country tayo. Yun ang inaalala natin during Holy Week. Naaalala ko nga po yung lola ko, sabi niya, kasi nung bata kami, pinagbabakasyon kami ng mga magulang ko sa probinsya ng lola ko sa San Pablo, Laguna. Sabi niya, bawal magtrabaho kapag Semana Santa or kahit maglaro. Para ipaggalang yung pagkamatay ni Kristo. So, medyo religyosa kasi yung lola ko. Minsan pa nga dyan, bawal na maligo after ng 3:00 kasi patay na raw yung Kristo. Pag yung usually, mga ganun, pag Friday, Yung mga pamahiin ng mga lola bawal natin. Bawal kumain ng ng karne. Diba? Pero syempre tayong mga Pilipino, sinusunod natin, lalo na yung tayong mga Roman Catholic. True. Correct. So, siguro nakukumpara lang natin yung sarili natin sa ibang
pamilya or ibang tao na nagbabakasyon during Holy Week. Pero in essence, ang pag-commemorate sa Holy Week is pagninilay-nilay, reflection sa bahay or sa simbahan, pagdadasal. So yun yung kinalakihan ko sa lola ko. Probably iba to sa ibang pamilya, iba ito sa ibang tao. Pero basically yung video na yon ay nagbigay lang po ako ng tips kung paano ba makatipid during Holy Week. So number 1 is probably pwede kang mag-reflect sa nature or mag-spend time ka sa nature, lalo na ngayon na napakainit. So kami ng husband ko, di ba po? Kami ng husband ko, medyo nagtitipid kami ngayon sa kuryente kasi napakagastos ng aircon. So sabi niya, labas tayo. So lumabas kami sa village namin and meron dong ginagawang subdivision na may park. So hindi siya napakalayo. And nakita namin maraming puno, maaliwalas, mahangin, hapon to hapon. At marami nagpapalipad ng saranggola ng mga bata. So nakakatuwang tingnan na may mga bata na hindi, nakatutok sa gadget. Tama. Sa cellphone. Kasi mga bata ngayon, di ba, parang tutok na talaga. Ayan, parang magandang magtanong dyan, Miss Rachel, dahil ngayon nga, papalapit na ngayon Semana Santa next week, no? Maraming pamilya yung nagbabalak na mag-out of town, gusto nila mag-trip, mag-outing, o gusto nila kasing gawing memorable yung kanilang bakasyon. Kailangan ba magkaroon ng engranding bakasyon sa kabila ng pag-aayuno at paano po natin mapapaliwanag na sa mga bata, hindi naman kailangan ng gantong engrande o masyadong magastos dahil ang pinaka-importante yung makabuluhang family bonding. Pero bago mo sagutin yan, ay mapuputulin po muna natin ang ating programa dahil bibigyan po natin ng pagkakataon ang ilang paalala mula po sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magbabalik po ang usapang budget natin. Sa bagong yugto ng pag-unlad, prioridad ang pagdaragdag ng mas makabuluhang mga infrastruktura para sa isang mas progresibo at matatag na kinabukasan. Let us build infrastructure projects with future challenges in mind. Remain focused on pursuing initiatives that uplift lives, build communities, and most importantly, meet the needs of the future that we hope to build for our children and their children. Sa ilalim ng Build Better More program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinusulong ang mas mabilis at mas makabagong infrastruktura na magbibigay sigla sa ekonomiya. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. Then that is the way to progress. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang STB Gigafactory, ang kauna-unahang advanced iron phosphate battery manufacturing plant sa Pilipinas. Clark can now host a wide range of economic activities including innovation labs, creative workshops, manufacturing concerns, leisure complexes, and a cyber corridor. At higit pa riyan, ang STB Giga ay magpapaunlad ng engineering industry sa Pilipinas sa larangan ng renewable energy at electric vehicles. Ilan lamang ito sa mga proyekto ng Administrasyong Marcos Jr. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Artificial intelligence is here at wala nang makakapigil. Takot tuloy ang ilan nating mga kababayan. Mawawalan ba sila ng trabaho dahil sa AI? May sagot dyan si TESDA Secretary Kiko Benitez. So one of the things that TESDA has been doing has been signing up with as many partners as possible who can help us create training programs specific to the AI transition. We have IBM, but we also have Google, we also have Microsoft, right? We have Amazon and so on. So that we have the entirety of the trainings that our citizens need to upskill, because this is really upskilling. So hindi ho sila mawawalan ng trabaho. Sa totoo lang, dadagdag pa ho ang kanilang sahod kung magpa-upskill sila. So TESDA is here to provide as many options as possible, including scholarships and certification, particularly in partnership nga with IBPAP. Trabaho, turismo at solusyon sa trapiko ang hatid ng Arterial Road o Plaridel Bypass Road sa San Rafael, Bulacan. Bahagi ito ng Build Better More agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa mensahe na pinaabot sa pamagitan ni Secretary Lagdameo, binigyang diin ng Pangulo ang benepisyo nito sa mga Bulakenyo.
In time, this will attract even more investments, create more employment opportunities, and perpetuate a positive cycle of development that will benefit the province of Bulacan and its residents. Sa Bagong Pilipinas, patuloy ang pagsulong sa mahalagang proyekto para sa ginhawa ng mga Pilipino. Ang Mount Samat ay isa lamang sa mga Flagship Tourism Enterprise Zone o FTEZ sa ilalim ng DOT TIESA. Sa ilalim ng Build Better More program ng Pamahalaang Marcos, nag-install ng aesthetic lighting sa Memorial Cross at Colonnade. Ang infrastructure development na ito sa Mount Samat ay inaasahang makakatulong sa pagdagsa ng turista at paglago ng mga lokal na negosyo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Mas maginhawa, mas maluwag, mas ligtas at mas moderno. Yan ang bagong Batangas Port. Malaki na ang improvement kaya tila airport na ang pasilidad. Pinasinayaan ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2024. Port of Batangas is so crucial that economic planners have underscored the importance of the continuous expansion of this major transportation hub to support the country's economic transformation. Sa Bagong Pilipinas, bawat programa ng gobyerno ginahawa ng lahat ng Pilipino. Makakaasa po sila sa Bagong Pilipinas po. Isang Pilipinas kung saan lahat po ay pwedeng magkaroon ng pagkakataon, umasenso po. Dati po, build tayo. Ngayon ho, build better more. Ang pagsusumikap ng bawat isa, hangad nating magbunga. Kaya layunin ng Philippine Reclamation Authority ang pagsugpo sa kahirapan. We will not only build, we will build better. Not only in terms of infrastructure, not only will it be cheaper, but with the end in view of helping the poor. The Filipino people will feel it way before the President's term ends. Sa tulong ng National Anti-Poverty Commission o NAPC, isusulong ng PRA ang paglaan sa halos 600,000 hanap buhay para sa proyektong Bagong Buhay para sa Mahihirap. Lahat po gagawin namin under PRA para ikasatuparan po ang gusto po ng Pangulo na makapagbigay sa higit na ating nakakahirap ng pagkakataon po para umunlad ang kanilang buhay. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Yes po, nagbabalik po kami dito po sa usapang budget natin at syempre kasama pa rin po natin ang isang financial advisor. Ito po ay si Miss Raish Ardina. At syempre naputol natin tanong. Hi Raish. So yun nga no, papalapit na ngayong Semana Santa, next week na po yan. At marami yung nagbabalak na mag-out of town. So kailangan bang magkaroon ng engrande at paano ba natin mapapaliwanag sa mga bata din na hindi naman kailangan gumastos para magkaroon ng masayang bakasyon o makabuluhan na family bonding? Okay, napakagandang tanong niyan, no? Kasi nga marami tayong nakikita sa social media ngayon. At yung mga bata, hindi nila mapigilan, maikumpara probably yung nararanasan ng mga kaibigan nila sa nararanasan nila. Ganon naman, di ba? So, bakit baka mapatanong siya, bakit sila nakapunta dito? Or etong tapos tayo, nandito lang. Opo, tapos tayo nandito lang, di ba? So, ang suggestion ko dyan is wala namang masamang magbakasyon as long as within your budget. Kaya ng budget mo. Yes, dito, tama. Diba? Dito pumapasok yung pag-iipon pa rin eh. I-share ko lang po, no? Kami mag-asawa, meron po kaming separate na portion ng income namin na inilalaan sa ipon at separate din para sa fun or bakasyon. Para guilt-free siya. Kung gusto naming magbakasyon, dun kami huhugot. Hindi magagalaw yung aming sahod. Yung ibang savings, tama. Paano yung portion nung yung pagkurot doon sa sahod na yun? Ang importance nun is para naman ma-enjoy namin kahit papano yung kinikita namin. Hindi naman masamang mag-enjoy. Enjoyin mo yung pera mo. Pero dapat maging responsable ka. So dito papasok yung dapat na pag-ipunan mo siya or naplano mo siya ng matagal na or ilang buwan. Hindi yung bigla-biglaan or ipapangutang mo, 'di ba, para makapagbakasyon lang. 'Di ba? Mga Pilipino ganun talaga. Or kung wala talagang budget, 'di ba? Kung nagsisimula pa lang mag-ipon, pwede tayong maging creative. Sa pag-spend ng ating Holy Week. Isang suggestion ko dun sa TikTok video ko is to do a social media detox. 'Di ba po?
hindi ko lang alam kung meron din po kayo nito, no? Every Holy Week meron tayong panata or sacrifice na pinapractice. Ano ba yung i-give up mo during the Holy Week? Para sa akin po, isa po yun ang social media detox para maging matahimik ang Holy Week ko, Holy Week namin. And isa pa, isinusulat ko yung mga things na naging grateful ako or pinagpapasalamat ko for the past month or nung nakaraang taon. Kasi magandang practice din po ito ituro sa mga bata or kahit sa ating mga matatanda kasi napaka-busy natin. Masyado po tayong abala sa isang araw na hindi man lang tayo nakakaupo, nakakahinga at na pagninilay-nilayan yung mga bagay na pwede pala nating ipagpasalamat. Siguro kasi sa kultura natin mga Pilipino, no, sanay tayo na magreklamo, mag-chismis, yung Magmarites, ayan. Si paring Tolits, ayan. Opo, di ba? So, yun. So, kakaiba. Something na pwede nating, parang, yun, alam ko na, Rish, parang gusto mong sabihin na baka naman konting bawas-bawas naman ng Marites, no? Parang ganun na nga. Holy naman, magpakabait naman tayo ng onte. Yung mga ganun lang po. So, ito, magandang na-i-share sa mga bata ngayon na ma-understand nila itong mga simpleng bagay na we can find joy, we can find gratitude. Pwede tayo magpasalamat kahit sa maliit na bagay na meron tayo. So, yun yung maganda na maibahagi natin sa mga bata ngayon. Yes. Nako, kulang yung ating Miss Rach, yung oras. Oo. Well, Rach, no, para naman sa mga pamilyang nagtitipid o gustong umiwas sa overspending, maaari mo bang ibahagi yung ilang no-spend at low-spend activity idea para sa Holy Week? Paano ba natin mapapadama yung kasiyahan at kahulugan nasa bahay lang ng Semana Santa kahit nga ba nasa bahay lang tayo? Opo, kahit nasa bahay lang. Una-una, syempre, isa na yung pagpapractice natin ng pagkain ng masustansyang pagkain. Iwas muna sa karne, sa isda, sa gulay, mas mura po. Actually, mas makatipid tayo nun at hindi lang during Holy Week Kung ipagpapatuloy natin siya kahit after Holy Week, magugulat ka ang 1 kilo ng baboy or ng karne, di ba, nasa 500, mahigit pa sa 1 kilo versus sa 1 kilo ng isda, nasa 300. Alam mo yun, yung mga maliliit na bagay na low spend at saka gulay. And isa pa sa mga pwede natin gawin is habang nagdinilay-nilay tayo sa bahay, pwede tayong kahit manood ng mga movie na hindi naman natin kailangan lumabas, 'di ba? Kumain, gumastos. And yun nga, iwasan mong buksan ng iyong shopping app, yung social media. Parang sinasabihan mo yung kasama ko dito. Oo nga. Mamaya ko na siya. May natatamaan po ba? Delete ko na yung app na yon. Iwasan po natin ang temptation during Holy Week, diba? Noted po yan sa akin. Anyways, maraming salamat at pasensya na kasi sobrang kulang tayo sa oras. Siguro sa mga susunod halimbawa na mga budgeting na usapan ay bagay na bagay dito si Miss Rach. Yes, balikan natin siya. Maraming salamat sa iyo, Miss Rach Ardina. Thank you so much po, Miss Rach. Thank you for your time. Yun, maraming salamat. Dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Nawa po ay may napulot kayong aral at bago mga kalaman sa tinampok namin dito sa aming programa. Next week po wala po tayo dahil Holy Week po. Yun, samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin. Yun nga, wala tayo dito next week. Sa susunod na linggo. Dito pa rin sa impilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre sa via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget Natin page ng DBM. Ako po, si Pau Borja mula sa Department of Budget and Management. Maging updated po sa mga pangyayari sa bansa dahil susunod na ang balitang pambansa. Hatid po ng Presidential Communications Office muli po sa ngalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po, si Eric Vocal. See you next week. Same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi dito lamang po sa Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Usapang Budget Natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.